confession, Eucharist, kasal, ordained sa pagkapare, panghuli, anointing of the sick. Yan pong pitong sakramento na iyan, yun po ang tinapay na hanggang ngayon ay ibibigay sa Diyos sa inyong lahat, sa ating lahat. Yan po ang 7 sacraments. Sino bang makapagbigay niyan? Dito sa Ebanghelyo, ipikas-pikas niya. So, Tagalog, pikas-pikas. Hati-hati. Hati-hati. Nakin vocabulary na. Kinahati-hati niya ang tinapay at binigay niya sa kanyang mga apostoles. Sa may Tagalog, giapod-apod. Hati din. Ibinigay niya. Giapod-apod. Bigay-bigay niya. Apod-apod. Binigay isa-isa. Binibigay niya. Isa't isa. Binigay niya sa bawat isa yung tinapay. Libo-libo po yung pinakain niya. Grabe, no? 4,000 yung mga tao na pinakain niya. Ang binibilang lang nito, mga lalaki. Itong 4,000, mga lalaki lang ito. Hindi nila binibilang ang mga babae. Hindi kayo kasali. Pati na ang mga bata, hindi din kasali. Ang kinakount dito mga lalaki. Just imagine, ilang lalaki ngayon? Sino marami natin ngayon? Sino marami? Babae, lalaki? Babae. So kung 4,000 mga lalaki, times 2, times 3 pa yung mga babae at mga bata. Hindi lang 4,000 ang pinakain ni Kristo sa 7 tinapay. Sabi niya dito, naluoy ako ng mga tawhana, naaawa ako sa mga taong ito. Bakit tinayo ni Kristo ang 7 sacraments? Naaawa siya sa atin. Gusto niyang busugin tayo sa kanyang presensya. Saan natin makita si Kristo? Sa pamagitan ng kanyang 7 tinapay. 7 baskets na 7 din. Yeah? Very symbolic ang number 7. Makatatayo na po yung swerte. So, ang papade, magdadalawa na lang. Hindi na ko nag-unwed ako ayun lang. Before ko pumunta dito, nag-unweding of the sick ko, nagpakumpisal sa isang nanay, 80 years old, 87. Sa bonus na yan ay, sa Father, may bubulong sa akin. Anong binubulong na eh? May boses na marinig ko. Siya namang sinabi sa boses na narinig mo, 930. Para saan? Tinanong, para saan? Para sa Swertes Father. So, tinatayan mo naman. Sakto to? Tinatayan mo? Patad, di ba? Bibili ka ba ng numero sa Swertes? Bibili mo yan? Masama na to. So, nagtaya siya sa Swertes. Nanalo ka na eh. Sabi hindi. Ano bang lumabas? 933. Mga slide lang na eh. Kahapon po, may dalawa po nag-react. While nag-talk ako sa inyo, biktima siya, isa dito, isa doon. Ang nandun, from Zamboanga. Ang dito, dyan sa likod, ay from Davao. Unang-unang, yung taga Zamboanga, ang taga Davao, siguro asawa niya, yung wife niya ay taga Bohol, yung husband niya ay from Davao. Pumunta sila dito dahil na-scam sila.
sa espiritu. May scammer pala ng espiritu. Korta. Nagpakita sa kanya yung auntie niya na matagal nang namatay. Grabe. At humihiram ng pera. Ay. Kahapon pa po yan. Nag-interview ako sa kanya. Takal lang dalawa. Sumisigaw na siya dito while nagbigay pa ako ng catechism. Sabi ng mga demonyo, tama na. Patigilin na ako. Tama na. Bakit ko nasasalita siya? Tama na. Sino bang may tama sa mga? And then nagsisiwalat tayo sa katotohanan. Masakit sa tainga sa mga demonyo ang katotohanan. Narinig yon sa mga tao, almost 300 kahapon, 265. Pero pasalamat tayo, may mga pari kasama natin. Nandito si Father Richard Pungasi. Nandito na ba si Father Richard? Father Martin Relampagos at si Father Dindo. Tatlong pari po ang magpakumpisal sa inyo. Dahil hindi ko kaya mag-isa. Hindi ko kaya lahat. Dahil ang dami mo ako. Ang dami ninyo, ako lang mag-isa. So, salamat tayo sa mga pari. Bigyan natin ng palakpak, ang puri, ang ating mga kaparian na tumutulong sa akin. Si Father Martin din, yung mga may karamdaman, mag-anointing of the sick siya sa inyo. At then after sa toko ngayon, papasok ako dito, mag-exercise. Maririnig nyo mamaya yung mga demonyo. Huwag kayong sumilip dito ha. May butas dito sa ibaba. No? Huwag kayong sumilip. Baka mag-transfer sa inyo. No? Madubli yung trabaho ko. Kahapon sumisigaw siya dito. Dahil na-scam siya sa espiritu. So, nagmakakaawa yung makakausap niya yung mga kaluluwa na sa mga bahay na haunted house. Yung mga bahay na may nakatira. Makausap na yung mga kaluluwa. Mga friends niya eh. No? Yun po ay espiritista. Okay? Totoo ba yung kaluluwa na yon? Hindi! Mga demonyo yun. Right after our death, we face the justice of God. Ano? Right after, kung mamatay tayo ngayon, we face the justice of God, the judgment of God. Amen? So, saan yung mga kaluluwa sinamatay? Either sa tatlong state of life. Sa purgatorio, sa impyerno, sa langit. Walang wandering souls. Walang kaluluwa na ligaw. Ano for today's Father, nandito pa kasama ka na sa lula ko. Bakit nasabi mo na nandito si lula mo? Nandiyan ang paro-paro na brown. Sino yan? Si lula ko yan. Naawa naman tayo sa kaluoy sa imong lula sa Tagalog. Kawawa. Kawawa yung lula mo, naging paro-paro. Wala tayong teaching about reincarnation. Yung mga kaluluwa natin ay hindi na nandito. Wala na. Nandun na either sa langit, sa purgatorio, at sa impyerno. Walang wandering souls. Sino yung nagpakita sa kanya? Demonyo po yun. Yung auntie niya ay nagpakita sa kanya at naghiram ng pera. So magkano din ang hiniram? 7,000. 17. 7 na naman. So humingi siya, naghiram siya ng 7,000, nagmamakaawa sa kanya, at pinahiram naman niya. So paano mo binigay? Ay, kausap ko eh. Nagbayad
ba yung auntie mo? Yes, mother, nagbayad. Wow! Sa sunod, meron namang naghiram ang espiritu ni San Pedro. Si San Pedro walang pera. Walang pera ba? Naghiram sa amin. Magkano yung hiniram ni San Pedro? 100,000. Sa pamagitan ng mga online, high-tech na si San Pedro. Binayaran ba kayo? Hanggang ngayon, Father, hindi pa kami binayaran. Hindi nyo tinanong, bakit hindi nakabayad si San Pedro? Dahil nandun na siya sa impyerno, Father. Ligado pa itong mga scammer na ito. Dahil pupunta pala ito sa impyerno. Yan ang kaso ko kahapon from Davao po. Follow and subscribe sa ating YouTube channel. Dahil ang dami nyong matutunan. Kanina, nag-share din ako sa mga experiences natin dito. At kasama natin sila, anong pangalan mo? Si Ate Maricel, na buong pamilya. Buong pamilya? Umatong usa, no? So, mag-react sila mga tatlo sila ka. Atong yagin din, no? Tatlong nag-react sila. So, ngayon mga kapatid, kung magsimula na tayo mamaya, kung may mag-react dito, walang mag-video, ha? Okay?